Sabi naman ng ano yun, baka mamaya hanap-hanapin niya bro. Anyway, thank you bro. Sabi nga nila, malalaman din nila yan pag nandito na tayo sa community. Okay, so by the way, thank you very much for coming, especially our two participants. Today, the two G's, no? The two G's, and the speaker for the day is also the two G's. G squared and G squared. Okay, so thank you. Sabi nga na actually, to attend the CLP like this is also a reminder, no? Parang reminder, especially with us that been in the community for a long time, no? Especially teachings. Diba sabi nga nila, kahit saan pumunta, tsaka kung mayroong mga discussion, there is always learning that takes place. Diba? Hindi naman lahat ay alam natin yan. Okay, sabi nga ni Bro Edo dun sa kanyang post kahapon na learning is a continuous process regardless of your age. That's why we are all here. See? Diba? So, nandiyan yung mga grupo, di ba? Nandiyan yung mga grupo natin always in support. Okay? So, the two G's and the two G's. No? Okay. So this time, I always thank God for giving me as a opportunity and instrument of sharing blessings, no? Especially to others, or give inspiration. Katulad yung sinasabi ni Bro Arnold, nagbibigay lang ng inspiration, and that is one way of giving love to everyone. Share your blessings. Okay? So, we'll proceed with our next talk. Who is Jesus Christ? Kayo, lahat naman siguro tayo dito ay familiar with who is Jesus Christ, right? So, alam na natin kung sino siya. Sino ba nga siya? Kapitbahay? Kapatid? Tatay? Sino? Who is Jesus Christ? Bro Jeff. Siyempre, parang pamula, in your own opinion. Dito naman, tandaan natin walang mali dito. All is correct. Kahit sabi nga, palagi siya, by the way, I am a teacher by profession. Palagi ko sinasabi sa estudyante ko, lahat ng sinasabi niyo, tama. Kasi pag sinasabi mo sa estudyante na mali sinasabi niya, that's also already you are not already stopping him in or na unmotivating him on, doing. Pero yung sinasabi niya, at the end, saka mo siya na ipasok kung ano yung tama. No? Parang sinasabi na, mali yan. Alam mo yung pag may sinasabi, mali yan. No, dapat alam natin kung paano natin na ipasok kung ano yung mga natin. Right? Indeed, that is one way to motivate. Okay? Encourage everyone. Okay? So, kanina kasi, alam niyo na yung God's love. Ngayon, pinatawag ko, which is Christ. Kung idugtong lang doon sa topic ni Bro Joel na God's love is through Jesus Christ, right? Okay. Pero, sa madaling salita, alamin natin kung ano yung tinutukoy nila na, kung ano yung, kung sino pala siya. Kasi katulad ko, way back nung nag-CLP, by the way, I joined Couples for Christ in the Philippines way back in 2015. Kaming dalawa ng wife ko. Isang tawag lang, actually yung nag-invite sa akin, it's a mother of my friend. Actually, co-teacher ko din. Isang tawag lang na, nandun ako sa may ginagawa . Sabi ko, I said yes immediately. Bakit? It's because I want to deepen and strengthen my relationship with God. Hindi lang tayo yung church goer at saka yung ginagawa natin. But at the end, it is like what we are doing is sharing to those who are also, I always say that these are considered the food of spiritual food for everyone.
No? Kasi nga, pagkain ito na galing kay Diyos, hindi lang yung material na bagay. But this is the most important, diba? The flesh of God. Na yun makatanggap natin ng buo. And then this one. Okay? So, to start with, now Jesus and His disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, He asked His disciples, "Who do people say that I am?" They said, in reply, "John the Baptist, other Elijah, still others, one of the prophets." And He asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to Him in reply, "You are the Messiah." Then He warned them not to tell anyone about Him. Okay? So that comes from the book of Mark 8, 27-30. Bakit kaya? Ano sa palagay niyo? Based on these scriptures na yun nga, marami nagtatanong kung sino siya. Diba? Eh syempre, kung bago ka lang dito, katulad yan, especially Bro Gilbert and Bro Jeffrey, it's our first time to see, diba? Syempre tatanungin, sino ba yan? No? Sino ba siya? Ano ba mayroon siya? Ano ba yung qualities niya? Ano ba yung characteristics niya? Ano ba may tulong niya? Sometimes, ganun tayo, di ba? We are very judgmental. Di ba? Without knowing na yung pala ay no. Kaya sabi nga natin, in order to be with Him along entire life, at least we need to know more better. And in fact, by the way, my talk will only last for 10 minutes and 1 hour. Okay, no? Actually, talking with Jesus, it's not enough for a certain period. You need to, kahit ako no? And then you keep on repeating and repeating. Kasi nga, sabi nga nila, there is no mastery without doing repetition. 1 time, 2 times, 3 times, still not enough. You keep on. Diba? Kaya nga nung bata tayo, nung nagme-memorize tayo, how many times nagme-memorize mo? Diba? You keep on repeating it. Like for example, attending like this. At least, if you have another, there are different speakers, you will learn more because sabi nga sa pari, diba? Kahit sa pari kapag nagbibigay ng humili, do they have the same? No. Because they have different interpretation, still you will learn. Although, they are already focusing more directly to that point. Kasi magkakaiba nga. Bakit siya humili ganito, ganyan. Okay? So, yun, yan si Jesus. Kaya bakit nga din sinasabi, you are the Messiah, but hindi niya sinasabi na gano'n. Kasi nga, katulad yan, sino ba yun? Bagong dating, si Bro Arnold yun. Bakit hindi pinapasabi? Kasi nga, galante. Galante, kapag gano'n, sigurado, kawawa. Kaya ayaw niya ipaalam na siya ay dumating. Bro, nabawi ka. Okay, so yun ang kaya. Pero, in case of Jesus, sa palagay nyo kaya, bakit kaya? Ayaw niya ipaalam. What do you think so? Bro Gilbert, meron ka idea? Na, ay, sa tutusin ayaw niya ipagsabi, di ba? It tells. Don't tell anyone. Yes, sir. Hindi pa tayo para sabihin. How about Roger? The same din. Ako yun. Kaya copy-paste lang. Okay. Basically, di ba palagi niya sinasabi, di ba kung minsan, di ba, nababasa natin at napapanood natin, hanggat maaari, dahil during that time, di ba, kinukontra nga nila yung mga teachings niya, di ba? Kaya nga hanggat maaari, ayaw niya ipagsabi dahil alam mo naman yung mga pangyayari na mata talaga mapahamak siya o ano. No? Na hanggat maaari, ayaw niya ipagsabi. Di ba? Kahit nga yung sila San Juan de Baptist, di ba? So nakulong sila o ano dahil sa mga teachings na galing kay Jesus. Na hanggat maaari, ayaw nila kontrahin yung teachings ng ibang mga religion so forth. Right?
And like for example, similarly, kapag nasa ibang bansa, I don't know, sa dati nga, di ba, sabi na pag nasa Saudi ka, kapag nagbibigay ng teaching about Catholic, ayun, may issue, di ba? Kaya patagulan, di ba? Pero ngayon, kahit pa paano, at least, no, medyo open na. No? And then we are very lucky because we are here in Oman are very open. No? And yun ang kagandahan nga, at least in here, binigyan tayo ng isang community lang na one area here in Norway at tulad this place. And also in Ghana, meron din naman ng areas exclusively. Although yung mga iba naman, they can do it at home. Diba? Especially yung mga born again. Okay? To continue it, by the way, the Bro Joe will be. And then, that's me. As I've said, newly born in CFC. Dati, pero 2019 at 2015, actually, mas matagal na pala ako dito sa Seoul. Kasi 2014 at 2015, then after that, lumipad ako ng 2019, nandito na ako 2019, at this time nasa Seoul na ako. Kaya mayroon ako 2 pamilya. Sorry, so this is my family. Paras na kami talaga, ewan ko, kahit nagkaparas kami ni Joel talaga, no? May 2 lalaki at saka isang babae. It's the opposite only. Yung aking eldest is female, no? Okay, so nasa mga kwarta sila, nasa studies, no? Kaya marami pa tayong susurugin na mga ano, no? Okay, so para sa din kami, wife ko, safety teaching. I'm very thankful, and then I can, sometimes, katulad nito, I'm very, I can say that active sa community natin as soul. Pero si Mrs., parang walang panahon. Sabi ko, bakit? No? Anyway, hindi naman sa walang panahon, syempre alam niyo naman kapag yung nanay lang na sinamba sa bahay, kanya lahat eh. Kahit na kaninang umaga, nag-post ako dahil nag-bike ako eh. Sabi niya, buti ka pa Brad, nakakapag-bike ka, nakakapag-exercise ka. Yung mga kapatid ko, na mga nagsasabi dahil nag-post na ako, nag-bike eh, maluwag ang time mo. Subukan yung mag-abroad, talagang maluwag. Kaya marami gusto ayaw umuwi, di ba? That's the truth. Kaya palagi ko sinasabi kahit sa misis ko noon. Sabi ko kasi nung pag umuwi tayo, di ba? Our time is very hectic. No? Very, very hectic dahil marami tayong naisip, marami tayong ginagawa. And sometimes, kaya minsan, I've always, yung sa asawa ko na lang na, ay at least naiintindihan ko kung ano yung bakit na. Especially na she's only the one okay? So, ayan. Mga bata pa yung mga anak ko. Grade school pa lang yung 2 lalaki, yung panganay ko nasa college pa. Okay, that's my first family, no? And then this is my second family. See? I can consider this is my second family in Oman. Who are they? Sino sila? Okay, CFC Seoul. Kasi sila kung ano man ang pangangailangan ko, sila yung madali kong lapitan at kapitan. No? Kaya kami kakatulad namin ginagawa dito, we are trying to bind, especially those who are alone o yung mga nag-iisa sa bahay na alam mo yung wala silang one, please come. Hindi lang yung para banding lang dahil lang may inuman, may kainan. It is not. At least we are trying to guiding you to correct path or direction. Okay? Dito ka sa CFC, so surely. Kaya sabi nga nila, pag sinabi, servants of the Lord, True men of God. True men of God. Diba? Diba? True men of God? Ruwa! Nakalimutan nyo na, no? Wala. Matagal na kasi hindi nagagawa yun eh, diba? Okay, pero mga sigaw na yan, okay? So, pasensya yung mga walang picture dyan, ha? This was our picture during the kasi pa-active kami din sa choir. So, I can consider them my family in Oman. Hoping both of you, we are welcome and be part of the family as the Seoul Oman. Okay? Alright. Before going to the main proper, actually hindi pa main yun ha.
Okay, meron akong mga pakulo dito eh. Sometimes, di ba? May mga icebreaker. Okay, sabi nga nila, this will lead to, no? Who is Jesus? Okay. In our activity, it will tell, remember kung sino yung maka-perfect nito, may premyo. Yun, no? Nakabang na sa likod, no? Okay, so, there are two truths and one lie. No? So, hanapin nyo dito, kung mga tanong, kung alin dyan ang lie lang, lie. No? Kasi dalawa di ba? Usually, hinahanap kasi natin yung di ba? Correct answer eh. Pero ngayon naman, it's the wrong answer. Alright? Class ka talaga, teacher. So, two truths and one lie about Jesus. Okay. First, is Jesus born in Nazareth? Or was he born in manger? And the third one, a son of a carpenter. Okay. Alin dyan ang mali sa tatlo? Dapat, sabi nga din nila, mayroong mali dyan eh. Alin dyan kaya? Any volunteer? Wow! Parang ganun eh. Tanda. Mali ang hinahanap natin. Which is wrong. Lahat ba tama? Tandaan natin, sabi nga, the direction tells that there is one lie and two truth. Right? So, hanapin natin dyan ang mali. Alin dyan ang mali? Ha? Nasa taas? Born in Nazareth? How about Sir Gilbert? Bro Gilbert? I think, same that Salim? born Born in in Nazareth? Why? Where is Jesus born? Oh, it's here. Bethlehem. Huh? Bethlehem. Bethlehem? Okay, correct. No, so both of them got the correct answer. Wow, very good. So, mali dyan, he said, mentioned born in Nazareth. Actually, correct siya. Jesus born in Bethlehem. Eh bakit, di ba usually, sinatawag nila, but he was in the church, Jesus in Nazareth. Jesus of Nazareth, di ba, is coming. No, they always tell him, bakit? Kasi, si Jesus lang, parang that time, kaya nandun sila sa Nazareth, dahil na parang nagkaroon ng registration, pumunta sila doon. Pero, actually, siya ay tawag dito, pinanganak sa Bethlehem. Na, Tinabendian. Parang alam mo yung nasa Bagawan, whatsoever. Yung alam mo yung nakikita nila ng Bethlehem, ang itsura, diba? Itsura ng anong kaya we are very grateful kasi kung paano tayo pinanganak. Pero si Jesus talaga nasa sabsaban. Diba? Pero, mayroon billions in a time, siya ay nagbibigay ng halaga niya. Okay? Birth in a manger. And then son of a carpenter. Was he a son of a carpenter? Yes, because Joseph is also a carpenter. Okay? Alam mo yun, di ba? Mana-mana lang, di ba? Kuminsan, mana-mana. Ano yung, di ba, because of the kids. Pero sabi ko nga, kayong tatlo anak ko eh. Sabi ko, wala pa lang gusto maging teacher sa inyo. Kasi both kami teacher eh. Ayaw namin, ang hirap eh. Okay? Next. Okay, naka 1 point na parehas. Oh, isa lang naman yun, dalawa pa naman. Okay, the second activity, Jesus forgave sins. Was it true or lie? Second, he never gets angry. And third, he performs miracles. Which is correct? Alin dyan ang tama? Top and bottom. Ang top and bottom ang tama. Yung tama din, yung mali. Tama nga. Kasi naman, yun naman tinatanong ko eh. Alin dyan ang tama? Hindi naman tinatanong ang mali eh.
Oo, di ba? So, tama siya. Okay. Ikaw, sir. Same kami. Naku, same din. Patay tayo yan. Naku. Okay, he forgives yes. Di ba? Kaya nga tayo mapatawad kahit anong kasalanan pinagagawa natin, di ba? No? Okay, tayo lang di marunong humingi ng tawad. Pero siya ay handang magpatawad. Kung ano man kadami ang ating kasalanan. Di ba nasabi nila? Gaano kadami ko siyang patatawarin? Ilan yun? 70 times 7. Di ba? 70 times 7. O multiply 70 times 7. 490. O di ba? Ganun kadami mo daw siya patawarin. Okay? Ito, he never gets angry. Bakit? Kailan ba siya nagalit? Kailan ba siya nagalit? That time? Do you know when? Yung sa telepon ko. Oh, very good. Very active yung ating klase. No? Very good. Ano to? Di ba, ganun ang ginawa niya, di ba? Sabi nga niya kasi, sabi niya, ang bahay ay ang bahay ng dalangin, hindi, it's not a house of. Kasi nandun yung mga nagsusugala, nagbibenta, ginawang parang market, it's a marketplace. Kaya nga, kadalasan, o karamihan, and mostly, as much as possible, when we go to church, make it sure that we are in a silent place. Kaya we are lucky na nakikita ko dito. It's my first time to see a church here na they have a place for kids or children. Especially, they will not disturb during any yung may mga homily whatsoever, di ba? Siyempre, ang mga bata kasi hindi mo ma-maximize na sila maingay, dagal-dagal, or tatakbuhan. Pero, mind you, based on my experience naman, may mga pari talaga na talaga pinagsasabihan niya yung magulang kapag ang anak ay malikot o maingay. Talagang sasabihin niya yan, ilabas ang anak mo. Ikaw, siyempre di mo maiwasan yan. They are only kids. O di ba? Okay, bakit? Kasi nga, bilang pamanatin, sinasabi lang doon na kailangan igalang natin ang bahay ng Panginoon. Kasi nga, sabi nga, magiging silensyo ang lahat. Alright? So, yun. Nakadalawa na. Next. Number 3, he died on the cross. The second one is he resurrected after 3 days. And the third one is he will never come again. Napakadali yung tanong, ano? Napakadali na. Alin naman dyan ang mali? Sir Gilbert, alin dyan ang mali? Last one. Okay. The last one? Yes. How about you, Bro Jeff? Yeah. Will never come again. Wow, okay. He will never come again. Actually, parang magka-contradict yung dalawa di ba? This one will contradict. Kasi nga dito, he resurrected after 3 days. Di ba? Siya'y nabuhay muli. Na after ng tatlong araw. Pero, nakalagay naman dyan, hindi naman daw siya bumalik. Okay? So, kailan siya bumalik? Everyone knows, di ba? Kaya nung namatay, living, kaya nakita nila doon na siya ay bumalik at nagpakita sa lahat ng mga okay? Next. Nakatatlo na sila. Ano ba ito? The fourth one, Jesus is the Son of the Son of God, and Jesus fully God, fully man. And then the third one is Jesus is half God, half man. Okay, ulitin ko ang choice natin. First one is Jesus is the Son of God. Second is Jesus fully God, fully man.
Jesus is half God, half man. Oh. Okay. So, alin ang mali? Mali na lang ang pan natin, choice natin, hanapin natin. Bro Jeff. Ako, parang nag-isip ah. Ha? Yung pangatlo. Pangatlo, Jesus is half God, half man. Ikaw naman. Yes, sa third one. Ako, pangatlo din. Jesus is half God and half man. Alright? Tingnan nga natin. Oh, okay. So, pag may nakita ka na mag-iba ng kulay, yan ang tama. Okay. So, bakit sinasabi Jesus is the Son of God? How? How can you consider this the Son of God? Kaya natin nabanggit nga ni doon sa teaching discussion ni Bro Joel kanina, for God so loved His only Son, only begotten Son. Diba? Kaya, which is as mentioned unto that. And Jesus fully God, fully man. Niwala naman tayo na siya ay fully God and fully man? Yes. Bakit siya nagiging tao? It's because He want to explain. Para ipinakita nga na tayo ay makasalamuha at kaya na parang ano, syempre, di ba? At palagi kang labi na usually nagsasabi nga natin, to see is to believe. So, ang nangyayari dyan, parang God ay namit si Jesus para yun ang magiging magbigay ng ano yung utos ng ating Panginoon. Alright? But later on, bye-bye, in the future, we will next deliver. So, Jesus is a fully man and a fully God. Another, Jesus is our Savior. Are you agree? Yes. Second, Jesus is risen. Is it true? The third, Jesus is an ordinary prophet. Okay. Ano naman ang mali dyan? Ha? Bro Jeff. Okay, Jesus is an ordinary prophet. Then, same. Okay. Para sa naman sila talagang ayaw maghiwalay yan. Para parehakan sila. Okay, so in other words, so the correct there is Jesus is an ordinary prophet. Ito yung mali, hindi naman daw siya propeta. Doon sa simula pa lang sinabi na He is a Messiah. Okay? So from there on. So, next. So another one lie and two truths of Jesus is regarding He is lunatic and He raised people from dead and He performs miracles. Okay, so which is wrong on this? The first one, he said Lunatic. He is lunatic. Bro Gilbert. say the first one, he said Okay, he is lunatic. Lunatic. So, ibig sabihin, kasi nga marami nagsasabi nga parang baliw daw siya, di ba? Dahil, alam mo yung ano yung pinagsasabi, kung tama nga, wala makapaniwala. Siyempre, alam mo na, kilala natin siya na nakikita ng mga karamihan kung paano naman siya. Dahil siyempre, alam mo yun, pag may mga tao na biglang magsasabi na gano'n na walang basehan o ano, eh siyempre, sasabihin na, baliw yung tao na yan. Di ba? Okay. So, He raised people from dead. Sino yung mga binuhay niya? How many? Okay? So, actually, isa si Lazarus sa binuhay niya, di ba? Okay? Okay, si Jairus also is one among those. And then, we are also the son of a Nain. Ito yung dumaan sa ganito, di ba? Kung paano niya naman yung kanyang anak. Okay? Next. To get involved with someone in a personal way, we have to see and understand this background and take time to know where the person is coming from. So ito yung sinasabi natin, na kailangan hindi tayo maging judgmental,
kailangan. Kaya, anyway, as I can see and observe from my own notice, na hindi na kayo bago na pagdating kay Jesus, di ba? Yung relationship ba? Only that idea. Siyempre, kung bago ka, kailangan mo nga lang na alamin. Katulad yan. For Bro Gilbert and Bro Jeff, kung sino yung mga sinasabi ni Bro Arnold kanina, paano malalaman totoo ba yung sinasabi niya? Baka sinasabi niya lang yun. So, mas maganda na alamin mo. Di ba? Paano mo malalaman? So, syempre, kaibiganin mo. Di ba? Kung ano yung mga kanya, kailangan magkakanta ka ng research kung ano yung mga sinasabi niya. Para sa ganun ay hindi ka magiging judgmental. Hindi ka, sabi nga nila, ang mga taong naniniwala sa sabi-sabi, okay, walang bilib sa sarili. Okay? So, ayun. So, kailangan, like this, if you know more, or if you want to know more about Jesus, so at least, kailangan informa. Paano? Wala na siya. Is it only joining this? So, there are so many ways. Marami mong paraan. Pero sa atin lang yun nga, mas maganda kasi nga, within a group, di ba sabi nga, we always believe in when 2 or 3 are gathered together, He is always there with us. Di ba? Okay, so that is according to Jesus. Next, so kailangan, alam natin, bago tayo mag-serve, kailangan natin. And now, who is Jesus Christ now? From your own idea. So, He is Jesus. Sabi nga nila, billions of countless men and women believe in Him. Even those martyred. Sabi, based on my readings also, halos karamihan ng mga saints, they are martyred. Diba? Siguro, tayo ay hindi naman tayo siguro mamatay na maging martyred naman. It's because of Him. We are only trying because I always believe that through Jesus, where we always ask for our good health, for our protection, guidance. O diba? Kasi nga siya lang ang pwede natin lapitan, meron po ang iba. Kahit yung kapatid mo o yung mga hindi na magagawa dahil meron din sila kanya-kanyang buhay. So through God, it is only where we ask for all of this. Okay? So, through Him, who won for us our salvation, who restored us to a relationship with God, where we can experience a full and new life. Okay? So, that is through Jesus Christ. Okay, Jesus of history and Christ of faith. Okay, pupunta naman tayo sa kanyang history daw. Okay, nung namatay si Jesus, ilang taon siya? Sa palagay niyo? Is there any ID? Ha? As in his 30s. Early 30s? Late 30s? Early 30s. Okay, very good. So, actually wala kasi nakalagay dun eh. Usually, di ba? Kung kailan ka, alam mo yun, hindi sila masyadong ganun dati. Pero ngayon, kahit sa lapid ako, makikita mo, nilalagay nila kung kailan ka mamatay. Di ba? Oo, dahil para alam nila kung ilang taon ka na nabuhay. Di ba? Pero that time, wala. Wala nakakaya. Sometimes it is very, alam mo yun, hidden or what. Okay? So, history of full men and women claims that they come from God. Jesus is the only person in history every pre-announced. Yeah. Actually, hindi naman siya nalaman ng lahat kung paano siya nagbuntis. Meron pa nakakaalam kung paano siya nagbuntis?
Actually, kay Elizabeth kami, di ba? Nung dinalo niya na may naramdaman siya. It's same time. The prophets of Old Testament made centuries before Jesus converge towards the person of Jesus. Okay? So he is always unique. Why unique? Because this is only the basis of splitting. That's why meron nga sila sabi, a BC and an AD. What is BC? It's a before Christ, and AD is after death of Christ. Kaya doon nga nila pinagkakahiwalay nila. Kaya doon nila malalaman kung ano yung mga panahon at time. Kaya meron tayong tinatawag na BC and okay? So Jesus was born in Bethlehem of a virgin named Mary. Okay. Virgin pala si Mary. Diba? Kaya akala mo pangalan si Virgin. Si Mary ay pangalan niya Virgin Mary. Yung ba yun? In other words, yes, actually, meron bang, di ba, as per dun sa mga alam na scriptures, at sumanapon natin na Mary ay parang mayroon lang angel na nagsasabi sa kanya, di ba? Na mabubuntis siya. No? Na kahit walang asawa. Alright? So, ayun, di ba? Mabubuntis siya ng walang asawa. Kaya virgin si Mama Mary that time. Ngayon, ano nangyari kay, siyempre, magbuntis na walang ama. Pero, yun nga, kinausap nila si Joseph na kailangan magkaroon maging partner kay Mary para yun, magkaroon sila ng although hindi naman sila totally na mag-asawa. Okay? So, yun ang nabanggit doon sa nasabi nila. So, Jesus was born in Bethlehem of Virgin named Mary. Okay? He grew up as a young carpenter in Nazareth, as tulad na banggit ko kanina, dahil sinundan niya yung yapak ng kanyang father, no? Si Joseph. And then, he was never more than 150 kilometers from his home. Okay, what is 150 kilometers? Actually, malayo na yun, di ba? Oo, malayo na 150 kilometers. Oo, kasi katulad lang yung pero, ibig sabihin still within yung kanyang community. No? Ibig sabihin, hindi siya napapalayo. Okay? That time. Kaya nga nung nawala siya, di ba, nung pumunta sila sa mga nag-resort, biglang inaiwan siya, agad na binalikan ng kanyang mga magulang. Siyempre, that time, alam naman natin. At saka yung mga sinauna, hanggat maaari, ano sabi nila? Di bale nga daw ang mga, di bale na lang daw magdildil ng asin. Huwag ka lang malayo. Di ba? Kasi yun ang kasabihan nila noon di ba? Yung kasabihan noon, di ba? Hanggat maaari, mga anak, hanggat maaari, ayaw lumayo. Dahil yung ating tightness ng family are being together. Kasi hanggat maaari, ayaw nila na may mahiwalay. Okay? So, yun ang sabi na. But for Jesus, okay, the short list attracted only modest numbers of disciples, mainly educated from fishermen, relatives. Okay, so usually yun ang kanilang, kaya nga sabi short, yung pag-stay niya lang para ibahagi yung salita ng Diyos. He did not have a school like Socrates, Plato, and Aristotle. Ibig sabihin, hindi naman siya nag-aral. Pero, alam niya kung ano yung nangyari. Siyempre, may very unique nga di ba? Hindi naman yung siya, katulad ngayon, sabi nga natin, may mga bata talaga na very special. Na kahit hindi yan na nagbabasa, alam niya kung ano yung mangyayari. Alam niya kung ano yung nakasulat. Di ba? Senyor Aguila to, Senyor Aguila. O, si Senyor Aguila, di ba? Sabi nga nila, di ba yung bago na pala ngayon?
daw eh. Di ba kaya niya daw pahintuin ang ulan? Okay. Pero, kaya hindi makapaniwala yung mga kaklase niya. Diba? Pero, yun na naman tayo dyan. Huwag natin naman natin na i-judge. O, diba? Hindi naman tayo judgmental na ano, diba? Malay natin, kung nagkakatotoo yun, kasi yun ang kanilang sabi. Okay? Kaya hanggat maaari, yun lang ang kasabihan nila. Huwag maging judgmental na. Sabi ko nga kanina, the very beginning, diba? Kailangan alamin natin. Kung gusto, you know more about Him, kailangan kaibiganin mo or pumasok pa sa kanyang kulto o congregation para malaman mo ang lahat. Okay? Okay, so hindi naman nga daw siya nag-aral pero siya ay very impressive and influential personality. Okay? Kasi nga, yun na makikita na parang, alam mo yun, very special and very unique and then there is already somebody. Diba? There is already somebody in him. Okay, next. He did not have an army like Alexander the Great, but he was a magnetic leader. Bakit magnetic leader? Siyempre nga, because of his doings. Kasi, diba? Kung ano yung mga pinapakita niya, there is always, miracles and everything. Kaya sino bang hindi makapaniwala? Kung tayo na nga hindi nga natin nakikita naririnig na mabasa natin naniniwala tayo. Naniniwala pa kayo sa mga pinagagawa ni Jesus? Ha? Naniniwala ba kayo? Yes. O, syempre. Kaya nga nandito tayo para ipamahagi kung ano yung mga ibahagi pala yung kanyang mga ginawa. We are always showing the good things. Siyempre, meron ba siyang bad things na nagawa? Actually, so far, di ba? From the entire, basahin mo nga yung, ang sabi nga ni Father Linus, nung huling, nung nagtumisa niya, para malaman mo katotohanan kabuong ng Biblia, kailangan mag-attend ka ng misa ng 3 taon. Araw-araw. Diba? O kaya siguro, dahil si Father Linus, araw-araw ng misa, kaya yun ang nabilang niya. Diba? Pero one way naman kasi katulad natin, once you are here, basically, to improve and then to know more about Him, at least, kailangan meron naman tayong Bible na para natin na mabasa. Okay? Next. So, he is an extraordinary man. Kaya sabi nga dun sa mga yung kahapon, yung gospel, kasi nga sabi nga niya, kung gusto mo sumama ka. Pero yung mga iba, ay magpapaalam pa daw muna. Di ba sa mga magulang? Or else, yung mga iba naman ay kailangan mo na may gagawin. No? And then we are very thankful kasi nga, kayong dalawa ang talagang tumugon sa tawag ng Panginoon. Okay? So that's what we call God's calling. We are very thankful and grateful because you are here. No? Although hindi naman sinasabi, but still, no? Lucky and heavy. Okay, na kailangan nga, katulad ng sa ginagawa natin na be part of this community. Okay, Christ of faith. What did Jesus say and do about himself? That despite his humble and short human life, created such an impact on history. Yeah, no? History. Alam naman natin na yun ang kanyang mga nagawa at saka until still. Alright? So, based on sa mga activity natin, Jesus forgave sins as written in the book of Mark 22:5-7. He claimed that he could forgive sin, something only God can do. No? Okay. Bakit?
tayo ba hindi marunong magpatawad? Sabi, ano yung kadalasan sinasabi natin? Kung ang Diyos ay marunong magpatawad, tao pa kaya? Kailangan natin yun. Why? Kaya kung may mga nagawang kasalanan ng iyong mga, kung sino man dyan, patawarin mo. Sabi nga nila, hindi naman yan nakakalalaki. Diba? Bakit? Pag nagpatawad ka, may mawawala ba sa'yo? Mawawala ba yung isang paa mo? O what's the yung ego mo lang ang mawawala. Dahil kaya ayaw mo magpatawad. Pero, it is also a living testament as much as possible na katulad ko na pag may nagkamali ng kasalanan, pabayaan mo na, forget the past. And po yan, kasi kayo mismo, kapag yan ay nagawa ng kasalanan at ikaw mismo ay hindi ka matahimik eh. Di ba? Have you experienced that? Hindi ka matahimik kapag hindi mo napatawad yung gumawa ng kasalanan sa iyo. Sabi nga nila, kapag sinampal ka sa kaliwa, dapat ibigay mo rin yung kaliwa. Yung kanan pala, para sa kaliwa na. Okay? So yun, kaya kailangan, no? Na marunong tayo magpatawad. Kahit sino, kahit kanino. Because this will release stress and we have peace of mind. That's the most much important there. No? Okay. So mula ngayon, dapat marunong tayong magpatawad. Next, Jesus claimed to possess all power in heaven and earth. Heaven and on earth. Okay. It is written in the book of Matthew 28, 18-19, He proclaimed with great conviction that He had power not just on earth, but also in heaven. Paano niya ipakita rin kanyang power? Okay? Through His miracles. Diba? Through His doings. Sabi nga rin ba, as of now, diba? Kita natin na marami siyang mga billions of individuals na naniwala sa kanyang mga nagawa at sumasampalataya sa kanya. Alright? Next, Jesus claimed straightforwardly to be God. It is also written in the book of John 8:56-58, where his contemporaries came to the realization that he was God. Paano na na-proclaim na siya ay Panginoon? No? Nabanggit niya ba? Nabanggit ba na siya ang Panginoon? Actually, ayaw nga niya sabihin na siya ay Diyos. Di ba? Pero ang tao ang nagsasabi. No? Ha? Bago siya tinapos sa cross, di ba? Sinabi niya na I am the Son of God. I am the Son of God. Diba? I am the Son of God. Nung before, tinapos. So, kung inuwi na siya. Sige. Kung inuwi na siya, di ba? Noon naiuwi na siya? Okay, yung after na ng lahat. Pero during the time, from the beginning until, di ba? Na hindi pa siya resurrected, siya ay hindi siya nag-proclaim as God Himself. No? Okay. So kaya, at pagkadalasan, although lahat tayo nagsasabi, He is God, but He is not proclaimed. Katulad niyan. Nagsasabi, okay, I'm the mayor. No? I'm the president. I'm the governor and everything. Di ba? Kasi nga, yun ang kanyang akala pa paniniwala. Pero as much as possible, for Him, He never declares, no? Parang pinaubaya niya sa mga tao, bayan ko, sino siya. Okay? Next. Is Jesus a liar, lunatic, or the Lord? Jesus claimed to be God must be either true or false. If false,
then we have two, and only two alternatives. Either he knew it was false, in which case he would be a liar, or he did not know was false, in which case he would be a lunatic. Patingnan mo, di ba? Kung minsan, it is in parable, kung paano niya sabihin yung mga kaya it's either false or true lang naman sinasabi niya. Kasi kung hindi tama yung sinasabi niya, that becomes false. Kung hindi man false yan, that becomes true. Okay, then magiging liar na or ano magiging kinahinatnan. Ay, sasabihin ka, baliw yan. Diba? Dahil hindi nga niya maproclaim kung ano yung mga tinutukoy niya. Okay? Okay, Jesus is the Son of God. He is the Lord. As written in the book of Matthew 28:18-19. If he is not a liar or a lunatic, the only alternative left to us is that Jesus did speak the truth. He was, and it is the Son of God as he claimed, and as he is the Lord. Okay? So, yun na nabanggit doon sa sinasabi. Kung hindi nga daw siya lunatic or he's not a liar, okay, ang natitira na lang ay, syempre, he is the Lord. Okay? Next, knowing Jesus and becoming Christian. Okay, paano natin makikilala na si Jesus ay isang Kristiyano? Jesus' entire life is salvific. It is through the cross Jesus reveals His true identity. Sabi niya Jesus' entire life is salvific. Ano ba yung kanya? Ni-research ko ito. Ano ibig sabihin ng salvific? Ang nakalagay din sa salvifical, it is nakakaligtas. And then, or sigla. It is His suffering and death on the cross that makes Him our Savior and Redeemer. It is through the cross that He reveals His true identity, more than the miracles, healings, and teachings when He was in ministry. Okay? We will know Jesus through the cross. Okay? So, di ba sa kadalasan, kapag nakikita ka na yung krus, ang ano na represent nito, it symbolizes that Christ is there. Why? Kasi nga, Jesus was died in the cross. Diba? Yun, doon siya namatay. Kaya doon makikita natin na usually. Saan usually nakikita mo yung cross? So, nandiyan sa simbahan, nasa sementeryo. Okay. O kaya may dala yung cross. So, there is always that will represent Jesus is with us or in us. Okay? Okay. The cross is the means by which we can truly know as Jesus. As the cross meaningless without the resurrection, the most conclusive proof that Jesus is Lord and God, even doubting Thomas finally believed when he saw the glorified body of the risen. Diba, di nga niwala lang na siya na nabuhay. Pero nung pumunta at nagpakita, doon nga na nagpakita sa kanya, okay, touch me. See the hole in my hand and my foot. Okay? So yun, naniwala siya na next. When we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop a personal relationship with Him, then we become truly Christian. Okay? So yun ang sinasabi natin na kailangan, sabi nga nila na kailangan we need to strengthen or deepen our faith and relationship with Him. And that is the true meaning of a Christian. Okay? Next.
So it is Jesus that seek when you dream of happiness. He is waiting for you when nothing else you find satisfies. He is the beauty of which you are so attracted. It is He who provokes you with the thirst of fullness that will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shed the mask of false life. It is He who reads in your heart your most genuine choices, the choices that the others try to stifle. That is according to Saint Paul II. Yan ang binigay niyang mensahe para kay sa atin, para kay Jesus. Okay, what it means by to be a Christian? For some people, Christianity is merely a religious system, a mere moral, social, or humanitarian system, or escape from the realities of life. But the truth is that Christianity is a relationship initiated by God out of His mercy and love for us. Okay? So simply, Christianity is a relationship initiated by God out of His mercy and love for us. So that's why usually we always pray that God have mercy on us. Okay? To be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. So kailangan marunong tayo makipag-usap at always talk and seek the help of God in any ways. As a Christian is faith, is a Christian, is a person of hate or hope and love. Paano masabi na Christian of faith? So Christian is a person of faith when we accept and commit Him as our God and our Lord. Okay? So, and then how is it Christian is a person of hope? Yun nga, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Okay? Next, and then, how about Christian is a person of love? Okay, so sabi nga nila, how you show your love to everyone? It is not because of sharing or giving material things, but unconditional love is better than whatever love is. Okay. Next. Okay, in conclusion. Okay, nasa conclusion na tayo. So Jesus now raises the same question to you. Who do you say that I am? Okay? He is inviting you to be His friend and to build a close and loving relationship with Him. Okay, so remember the last statement na kailangan na tanggapin nyo na maging kaibigan at magiging close friend at maging maganda ang iyong makipagrelasyon sa Kanya para kung ano man ang iyo. Okay? For that, mga kapatid, may God be praised. Thank you, Bro Joel, sa napaka-powerful na talk mo sa hapon na to about who is Jesus Christ. Nung pinapakinggan ko yung talk ni Bro, so pagka pinanong mo kayo sa panahon na to, napakaraming nag-proclaim na Jesus Christ. So one thing they cannot do is to die on the cross and to rise again in these 3 days. So yun ang really natin matitursi. So before we go with our group discussion, as part of our program, for this Christian Life program, we will call our one of our sold member to share. And we call him other than Blue Jay. Let's welcome para sa kanyang share. Pinatulong po sa inyo, brother. Sobrang saya ako ngayon kasi nandito ako ngayon sa first time ko mag-share kasi pero medyo kinakabahan ako. Pero ito yung masasabi
sa topic natin na ng topic na God's love and who is Jesus Christ. So, isipin mo, sobrang mahal tayo ng Panginoon, ng Diyos, dahil pinadala niya sa atin yung kanyang yung anak na upang tayo iligtas. Parang dahil kay Jesus Christ, na tayo na tawag dito, parang bumalik tayo sa Diyos. Yung relationship natin with God, parang bumalik, di ba? Nag-redeem siya. Na-redeem tayo. So, for me, para sa akin, Jesus is a teacher. Jesus Christ is a teacher. Kasi, alam mo, isi-share ko sa inyo dati nung hindi pa ako nakasali sa CLP, sa community. Parang, meron akong, minsan, parang hindi pa po yung faith mo kay Lord, di ba? Kay Jesus Christ na marami kang tanong, parang may doubt ka. So, yung community, parang yun yung ginamit niya ng kasangkapan para malaman ko kung ano talaga si Jesus Christ. Kaya ngayon, parang puwan-puwan ako sa, parang, kasi dahil kay Jesus Christ, di ba, nung sinave tayo ni Lord, parang ginawa niyang yung nagbagong buhay tayo, we have a new full life, parang gano'n, di ba? Kaya nung sumali ako sa CLP, dito ko nalaman na ito pala yung si Jesus Christ, sobrang iba talaga siya na talagang papatawarin ka talaga niya kahit may mga so, at saka sa time na kasi dito tayo sa parang tawag dito, minsan nalulungkot tayo, di ba? So, yun, he is the, tawag siya yung joyful, pag nalulungkot tayo, he is my joy, parang gano'n. Kasi, pag nalulungkot ako, nagpipray na ako sa kanya. Humihingi ako, Lord, ganyan. Medyo nalulungkot ako ngayon, wala akong kausap. So, pag may tiwala ka talaga sa kanya na talagang sincere ka, talagang sasamahan ka niya. Tapos, nung sa time na, minsan nung time na naalala ko ng sa unang anak ko na babae, kasi parang matagal si Mrs. sa hospital kasi may eclampsia gano'n. So sabi ko, Lord, wala akong baka maubusan ng pera or so Lord, please provide me or gano'n. So nag-provide talaga si Lord. Kaya sabi ko si Lord, He is my He is my provider. He can provide si Jesus Christ. Tapos ang tawag dito yung marami pa akong experience na pero nahiya, parang hirap i-explain ngayon kasi maraming sa akin. So, Huwag ka mahiya, bro. Talagang hirap. Bigay mo todo, bro. Hindi na kami siya, healer, di ba? Magkasakit tayo, di ba? Sa kanya tayo humingi ng tulong. Talagang nagano talaga siya. Talagang talaga siya, talaga siya. Tutulungan ka talaga niya. Sa mga may sakit, di ba nung sa Bible na ibalik natin sa Bible na yung mga lumpo nga nakakalakad Tsaka yung bulag nakakakita. So, kaya pag meron tayong sakit or talagang ihihil ka talaga niya pag sincere ka talaga sa kanya. Himingi ka ng tulong, himingi ka naman sa kanya. Tapos, meron pa akong, He's a forgiving God, di ba? Jesus is a forgiving God. Kasi, di ba, nung sa talk natin, tawag dito, yung ibis na sana tayong mga tao yung papahirapan niya tayo sana yung kasi tayong makasalanan yung sarili niya, sinakripisyo yung sarili niya para tayo i-forgive, di ba? So,
ganon, ano pa nga yung yeah. Yun natin may kwento ko ng pag-CLP namin. Ano talaga, nakwento ko nung merong isang tao naghingi ka ng tulong sa kanya, parang hindi ka niya natulungan, parang gano'n, parang what? Pero yung mga challenges lang, meron minsan na mga challenges na parang wala tawag dito, parang hindi niya ibigay. Pero once na hingin mo sa kanya palagi na, Lord, tulungan ba ako? Talagang bibigay niya talaga. So, at saka, dahil dito sa community, dito ko na, si Lord talaga, si Jesus Christ, dito ko talaga siya nakilala. Kaya kayo, sa ating participants, sana, i-encourage ko kayo na sana makompleto niyo yung CLP natin kasi mas marami pang topic, mas marami pang makilala natin si Jesus Christ. Paano yung sa buhay niya. Maraming salamat po.